Yun, Automatic Works Ariel Mechanic. Ayan. Mayroon tayo ditong ayan, yung Starix na to, Grand Starix 2009. Ayan. Ang naging problema dito is talagang kalunos-lunos na naging problema rito. Kasi una, napunta siya sa ibang talyer. Ang ginawa is pinalitan ng hydrovac. Ayan, papakita natin. Ito, pinalitan ng hydrovac. Yan, ang hydrovac na yan is hindi naman bago, surplus Korea. Kasama na rin itong master pinalitan nila. Ito yung luma. Ayan. Yan. Yan, pinalitan. Hydrovac. Pero pwede naman po, talagang tama naman po ang ginawa nila. Kasi ito, hydrovac, puno na po ng, puno na siya ng brake fluid sa loob. Tsaka siyempre pag mga Korea, kahit Japan naman, kasama lagi itong brake master niya. Ayan, nagpalit sila, salpak. Okay. Ano nangyari? After nilang mapalitan, ayan. After nilang mapalitan ito, hindi daw umabot ng isang buwan, mga weeks lang. Nagdududa ang may-ari na may preno siya. Pero dalawang gulong lang. Ito lang. Ito. Itong preno na to is nasa kanan, sa harap, kaliwa ngayon sa likod. Ito. Yun lang po ang may preno. Ito po, wala. Okay. Ngayon, ang ginawa ng may-ari, dahil nga talagang napakahirap talaga ng preno dahil maliban daw sa lusot, pag namimreno siya, parang natagilid yung sasakyan kasi nga, ito lang ang may preno. Akalain mo, may preno sa harapan, is kanan, may preno sa likod, kaliwa. Ito lang, ito wala. Okay. Ngayon, nag-PM siya sa page natin. Ayan. Nag-PM siya sa page natin, ang pagkasabi doon ay, sir, nailaw po yung brake system niya, yung ABS module. Ito. Ayan. ABS module. Nailaw po daw yan. Ngayon, nag-abnormal yung preno. Ang sabi naman namin is, sige po, dalhin nyo na lang po sa amin. Ngayon, naging problema, tumirik po ito sa expressway. Yan, sa Cavitex. Pa kami dito, nag-rescue pa kami dito sa boundary na, sa Maykawit. Nakadalawang raker sila. Ngayon, pagdating dito, napagkaalaman namin, tama naman po ang pagpalit nila. Kasi nga, kailangan ng palitan yung brake master. Kasi, ang owner is panay lagay dito ng brake fluid, napunta roon kasi may tama itong brake master niya. Okay, nagpalit sila. Kaya lang, ang problema, hindi mapatino ng mekaniko ito. Itong isang preno na to, hindi talaga mapatino. Ngayon, ang ginawa namin, tinisting namin itong dalawa. Kasi dalawa na to eh. Ito, bagong bili, surplus. Ito yung pinalitan kasama dito. Okay, kasama dito. Ngayon, pinalit-palit na namin itong o-ring, wala talaga kami makitang sakit. Hindi talaga sila nagpapump. Pag napreno ka, pag nabomba ka, kahit anong preno ang gawin mo, mabagal, paisa-isa, mabilisan, wala talagang bubuga. Yan, walang nabugang fluid dito. Ito, sa kaliwa at saka doon sa kanan, sa likod. Wala siya nabuga na, na fluid. Ngayon, ang nangyari, siyempre, ang ginawa natin is gagawin natin ng paraan kung paano siya magkaroon ng pressure. Kasi ito, tingnan mo pag tinanggal namin to, iniwalay namin to at tatakpan namin yan, grabe naman talaga ang sirit, napakalakas. Halimbawa, may tao dun sa loob, yung tao sa loob na yan, hahawakan ko rito tapos aapakan, hindi mo mapigilan po ng daliri, napakalakas. Kaya lang ang problema, pag ito, yung fluid dito dadaloy hanggang sa ABS, hanggang makarating doon sa fittings ng bleeder ditong sa gulong, wala na po, hangin, walang hangin. Grabe po ang ginawa namin is hinigop na namin kung anong paraan para lang magkaroon, ayaw pa rin. Okay, ngayon ang ginawa namin, ito, binili namin original. Ayan, ito original. Ngayon, pagkabit namin ito, syempre, ito bago talaga eh. Kumbaga sa ano pa, ay talagang buo pa yung pressure bago siya eh. May nangyari. Anong nangyari niya? Is nagkaroon siya ng pressure. Ang pressure niya, mahina nga lang, mahina. Kaya lang kung ipipreno mo siya, natakbo pa rin yung gulong. Natakbo pa rin yung gulong, may pressure siya, natakbo pa rin ang gulong, pero kunting kumbaga bahagyang nakapit. Hanggat pinatulo na lang namin, ayaw pa rin. Hanggang nag D3, D4, ngayon nangyari, wala talaga. Anong nangyari? Wala talaga. Ang ginawa namin, tinanggal namin to. Yan. Hinugot namin po yan buo. Yan. Hinugot namin buo yan, tapos ilinabas namin. Ngayon, pagkalabas namin dito, pinuno po namin, sinirings namin ito ng brake fluid sa loob. Ayun, sa awa ng Panginoon, gumanda naman po yung preno niya. Sinirings namin ito. Kaya yun, ito ay first time ko kasing gumawa ng mga ganito.
Kaya ingat po tayo pag nagpalit tayo ng brake master. Yan. Kasi ang reason po kasi dito kung bakit siya matagal magkaroon ng preno o di kaya magkaroon ng pressure. Maliban po na maliit lang yung awang niya dito, yung paglalaruan. Yan, ito yung paglalaruan, maiksi lang 'to mula lang dito hanggang dito Maliban sa maliit lang ang paglalaruan nila dito, is ang nagiging problema, malaki itong tube. Ito, malaki. Kaya maliban sa malaki, syempre, mas maraming laman na fluid ang kailangan. Ngayon, bago siya nakarating dito sa ABS, dahil ngayon yung ABS, magsusupply ngayon ng bawat gulong, harap dalawa, likod dalawa, nagkakaroon na siya ng bubble. Kahit anong apak mo, anong bomba mong gagawin, hindi talaga siya natigas. Ayan. Ang ginawa namin, yun nga, binugot namin ito at nagkaroon na siya ng preno. Ayun, sa awa ng Panginoon, naging okay na siya. Ayan, ingat lang tayo sa mga followers natin dyan, taga-subaybay. Ingat tayo pag nagbaklas po tayo nito. Kailangan hindi natutuyuan ito. Hindi natutuyuan kasi napakadelikado, napakahirap magkaroon ng pressure. Ito, madalas din naging problema ito. Ito kasi, okay. Unang apak mo pa lang kaagad, ito mapupuno na kaagad to. Kasi ito, sa harapan kasi, sa kanan, at saka sa likod, kaliwa. Ayan, ito ang mahirap. Kaya yun, sa mga nagdi-DIY dyan, pag nagpalit kayo dito, talagang siguraduhin natin na hindi ka agad mahanginan. Kung pagtanggal mo, siguraduhin mong may fluid muna to bago ikabit. Kasi pag ito linya na to, nahanginan yung buo, naku, nahihirapan, nagkakalintik-lintik na po. Ayun, yun lang, hanggang dun lang. Ito sinare ko lang po sa inyo dahil nga nanggaling po ito sa talyer na iba. Nahirapan po ang mekaniko na gumawa nito. Ngayon, ang ginawa na lang nila is pinabayaan, at syempre yung customer hindi naman alam na nagkaroon sila ng problema. Ang importante may preno. Ayun. Kaya ang inabot, nag-lock po yung ABS. Ayan. Nandito to sa automatic works ngayon. Ayan. Kay Ariel Mechanic. Alright. Ito po ay 2009 na Grand Starix. Ayan, diesel. Okay. Ito na po ay tapos na sa mga masalimuot na problema. Okay, isang linggo na sa amin to. Okay, thank you. ABS bleeding. Ayan Kapraso ang nalabas Mahaba, mahangin. Tumutunog yung pump ng motor na ABS. Yun. Ito nangyari. Ayan, preno lahat. Ngayon, after na may preno, i-road test ko na sana. Ayan, hindi naandar. Hindi siya naandar. Hindi nakapreno. Ikotin mo, Soy. Tigas. Grabe ang tigas. Oo, wala. Ito, Rick. Ikotin mo yan. Ha? Grabe ang tigas. Oo, may tama nga siguro, pare. Sige, rorotis ko to. Yun, kung mapansin nyo mga sir, wala na po siyang kanang headlight kasi dyan po namin kinuha yung ABS. Tinitingnan namin dyan. Dyan namin binomba lahat. Kung sabihin yung tinanggal namin lahat ng ABS kasi tingin namin nag-lock siya. Nag-lock yung ABS, hindi na gumana. Binuksan po namin lahat dyan. Lahat ng 6 na hose ng ABS. 2 sa gulong, harap likod, tapos bali 4 lahat, tapos 2 din papunta doon sa brake master. Binuksan namin lahat dyan, kaya nakabukas yan. May mga timba sa harapan dahil naghanda kami ng mga tubig. So umabot yan ng mga 4 na araw, 5 araw bago namin nagawa yung Starix. So pagka gumawa ka ng preno na Starix, dapat ingatan nyo at dapat kabisado talaga ang preno kasi sobrang hirap niyang patinuin, sobrang hirap pakapitin. So yun po nangyari. So yun si paring Ariel nasa gilid. Tama po yung ginawa niya lahat. Kung napanood nyo yung video, putol kasi yung video na yun. Hindi lang namin napakita lahat. Gawa ng na-excite kami nung nagawa siya. So yun lang yung paraan namin. Kailangan may ABS bleeding kayo para sa pump ng ABS. Alright, thank you mga sir.